Okay, on this video, we're going to talk about the opportunities. So opportunities, they are your leads, no? Yung monitoring ng leads natin. So they are consist of tinatawag nating pipelines. And sa pipelines na yon, dun mo i-move yung mga opportunity from one place to another para ma-monitor mo kung naasang progress na sila sa iyong business. Okay, example, so how to get here in the opportunities. So in the left side, makikita natin itong opportunities. So click nyo lang. Okay. So, ito yung unang lalabas sa inyo. Then, you can edit this na. So, mayroong inquiry messenger, site manning, inquiry boot manning, for site tripping, for presentation, for follow-up, not interested, sold or reserved, requirement submitted, down payment paid, turnover. So, yan yung process. Initial process yan. Yan yung in-install natin sa system nyo. Then, kapag gusto nyo namang i-edit siya, pwede. So, click nyo lang tong pipeline. And click nyo tong client journey. So, pwede nyo siyang dagdagan or bawasan. So, kung gusto nyo dagdagan, let's say, dadagdagan nyo siya another here. So, add stage. Then, ayan, lagay nyo lang kung saan nyo gusto siyang ilagay. So, kunyari, ito for follow-up. Then, client, let's say, ito example lang, client, paid, initial payment, let's say. So, pwede nyo siyang i-save ngayon. So, kapag sinave nyo siya, yan, punta ko ulit dito sa opportunity sa may taas. Tapos, try to refresh. Andito na siya. Okay, client paid initial payment. So, now, ganito siya gagawin mo. No? So, kuwari, inquiry siya sa messenger or inquiry siya sa page mo. Okay, so, meron siyang stage dito. Tapos, kapag site manning naman, kuwari nakuha mo siya sa site manning, pwede mo siyang ilagay dito. So, paano mag-create ng opportunity? You can create this. You can add this, yung blue button. Click mo yan. Tapos, lagay mo dito yung name niya. So, basically, hindi mo mailalagay dito kung wala siya sa contact. So, punta ka muna dito sa contacts. Tapos, i-add mo siya. And add contacts. Then, yung name niya. Wari, Brian. Follow. Then, yung email. Tapos, yung phone. Siyempre, sa Philippines, importante na nakasave yung phone, no? Okay? So, nakasave na yung contacts. Then, let's go to opportunities. So, kuwari, kikilita ko ng opportunity. Kuwari si Brian Nickel Ebalobo. Tapos, ito yung pipeline niya. Pipeline client journey. Stages, inquiry messenger, site manning, kung saan mo siya gusto ilagay. So, example, nakuha ko siya sa boot manning. No? Dito, kiklik ko itong boot manning. Then, itong status open, ibig sabihin nito, ano pa lang siya, hindi pa siya nako-close deal. Kumbaga parang pending pa lang siya. Leads mo siya, no? Pero hindi pa siya nako-close deal. Okay? So, yung opportunity value, pwede mong ilagay dito kung magkano yung gusto niyang bilihin na bahay. So, kung ang gusto niyang bilihin na bahay is worth 5 million, pwede mo siyang ilagay dyan. Then, itong owner, so, kung meron kang mga ibang mga staff dito sa iyong system, pwede mong ilagay dito. Kuwari meron kang ibang agent, pwede sila maging owner. Kuwari agent ko si Alexis, at kuwari sales manager ako, agent ko si Alexis, kiklik ko yan. Para siya yung, ibig sabihin siya yung may-ari ng leads na yan. So, followers, so, ito yung, parang magiging updated lang sila dito sa leads na to. So, business name, pwede nyo lagay yung business name ng client. Pero kapag nilagay nyo sa contacts pa lang to, mag-a-appear na to dito. Opportunity source. So, since manual mo siyang ginagawa, pwede mong lagay dito manual, ganyan.
kasi minsan kapag galing sila sa Facebook page, no, automatic meron na silang opportunity source dito. Tapos yung tags, so meron na tayong video for this, yung tags. No? Ilagay mo yung mga gusto mong tags sa kanya. Okay? Ngayon, sir, what if gusto ko pa magkaroon ng mga ibang, ano rito, mga ibang fields dito para matatandaan ko yung mga gustong mangyari pa or mga ibang details pa ng client. Pwede kayo maglagay dito. So, paano? So, create ko muna to. Okay, punta ako dito sa may settings. Tapos pupunta ako dito sa may tinatawag nating custom fields. Ngayon, ang gusto kong lilagay doon, kuwari, gusto ko maglagay ng notes, no, kung kailan siya magre-reserve, kailan yung, ayun, kung kailan yung, niya, yung target reservation, kung anong unit yung gusto niya. Gusto ko siya ilagay doon. So, ayan. So, you can go here in the folder. Tapos, click nyo to, ito, contact, from contact, gawin nyo siyang opportunity. Okay, so opportunity details, ito yan. So, click nyo. Tapos, dyan kayo mag-add ng field. So, example, ang gusto ko malaman yung, ano niya, interested project, wari. Which project are you interested? Tapos yan, tama na yung opportunity details, ang opportunity tama. Then, placeholder, so pwede mo lang yan, pwedeng hindi. Save mo na. Okay. Then, next, gusto ko ng, let's say, add field. Gusto ko lagyan ng notes. No? Okay, buyer notes. Para, kumbaga, meron tayong para tandaan kung ano yung gusto nila. So, pwedeng i-save yan. So, pwede kayo maglagay kahit anong gusto nyo, kahit anong gusto nyo fields na ilagay niya. Kung gusto nyo ng phone number, monetary, text backlist, drop down, and so pwedeng i-explore. No? Pero, usually kapag ganong mga pipeline, ang ginagamit ko lang is single line tsaka multi-line. Pero depende pa rin. So, file upload, pwede ka rin maglagay. So, ayan. Kung anong tingin nyo magiging beneficial for your business. Okay, so let's go to the opportunities, no? So, ito na si Brian Nickel Ebalobo, nakakuha ko sa Boot Manning. So, kiklik, ito yun ang owner yun, nakalagay dito. So, makikita nyo kung sino yung owner niyan. Then, click nyo, ayan, tignan nyo, scroll down, ayan, lalabas na which project are you interested. Ako, so, wari, si Brian is interested sa Camellia. Tapos, buyer notes, waiting lang ng asawa from abroad. Let's say, example lang So, update. Ngayon, kapag si Brian for site tripping na, no? So, kung wari gusto niyo na magpa-tripping sa site or kung gusto niya for presentation, pwede niyo siyang i-move from here going here. So, kung wari gusto ko magpa-present, no? So, lalagay ko dito. So, si Brian, kung wari, for follow-up na, lalagay ko siya rito. Okay, so minsan hindi lang siya nag-load kaagad. Pero try niyo i-refresh. Ayun na. So, for follow-up na si Brian. So, ngayon si Brian is nagbayad na, nag-reserve na siya. So, lagay niyo siya rito sa reserve. Okay? So, ngayon, kuwari, na-turnover na sa kanya unit, lalagay niyo siya rito sa turnover. Okay? So, ito guys, nakikita niyo itong presyo na 5 million na to. So, ibig sabihin, lalabas yung amount ng opportunity value na to. Ito pa pala, kapag gusto mo silang, kapag na-close deal mo na sila, nagbayad na sila, click nyo siya, pwede mo siyang gawing yung status niya to won. No? So, pag won, ibig sabihin na close deal na. Pag loss, hindi interested. Pag abandon, nang goes. So, yan, won. Then, update natin. Okay, so yan, nakita niya. Yung, ano yan, pag pumunta tayo sa dito sa may dashboard, makikita natin magre-reflect yan.
Okay, nawala siya. No, nawala si Brian. Ang gagawin mo, kiklik mo tong advanced filter. Tapos, itong status is open. Kasi yung mga open status lang yung nagpapakita rito. So, pag close siya, hindi nyo makikita. Delete mo, lalabas ulit to, si Brian. Ayan. So, another mas madaling method no para baguhin yung status nila. Scroll down, ay ano mo to, drag mo. Then sa baba may makita ka lost, abandon, or won. So ilalagay mo na siya dyan. Kuwari gusto ko siyang, let's say, won siya. Lalagay ko na dito sa won na part. Okay? So, ganun siya. Okay, so nawala na naman, pero try nyo lang i-refresh yan. Mapupunta rin yan dyan. Ayun, nandun pa rin siya. So ngayon, example, eto si Riley Bennett, let's say. Lagay natin siya dito sa my turnover. Okay? Tapos, yung presyo niya, lagay natin, let's say, bumili siya ng bahay na worth 10 million. Tapos, yung status niya is open. So, won. Update natin. Eto. Tignan nyo, yung sa price niya taas, nag-sum up siya. Ibig sabihin, example, meron kang 100 dito na opportunities na, dito sa turnover. Masasum up lahat yan. So, makikita mo kung magkano na yung kinita mo lahat, kung magkano na yung total na price ng bahay na turnover mo. So, dito siya magre-reflect. Okay? So, ngayon pwede ka pang gumawa ng maraming opportunities. Punta ka lang sa pipeline, then create new pipeline. Hindi lang sa sales tong yung pipeline ginagamit. Minsan sa operations ginagamit din siya. No? So, kung meron kang part na ginagamit na kailangan mo for operation, example, ano ba yun? Mga yun. So, kuwari, yung business mo naman sa real estate is nagbi-build and sell ka, yung mga ganun. So, real estate, houses, construction, construction na lang. Construction pipeline. No? So, tapos lagay mo anong bahay yan. House A, let's say. Tapos lagay mo rito, kuwari, ano ba yung mga stages ito? Kuwari, ano pa lang, foundation, ganyan. O kaya building permit. Sa building permit pa lang. Tapos ito nasa foundation na. Tapos nandito yung mga posts. Tapos next yan is yung, let's say, mga walls. Tapos third is yung, let's say, ceiling or beams. Tapos ceiling or roofing. Okay, so pwede mong tanggalin natin tong house A. So, kuwari marami kang bahay na ginagawa, di ba? Ito example lang to na for operation, So, edit mo. Ayan. Okay na. Meron na pala siya. So, punta ka sa opportunities. Then, click mo to, itong client journey to construction pipeline to switch there. So, ngayon, kapag kuwari, may client ka na isang bahay na building permit pa lang, ilalagay mo siya rito. Okay, kuwari si Brian, let's say, nagpagawa siya ng house. Ang worth ng house na pinagawa niya is 5 million. Then si Brian is already won kasi siyempre close deal na So, kuwari si Brian nasa building permit pa lang, dito siya mag-appear. Okay, so advanced filter, wala. Ayan siya, lumabas na. So, building permit pa lang, let's say, natapos yung building permit, nasa foundation part na tayo, lalagay natin siya rito. Okay, tapos dito sa poste na, kuwari, mga walls na let's say, so ganoon lang, transfer mo siya. So, bakit kailangan mo nito? Siyempre, ini-aim natin yung business mo is lumaki, mag-expand. No, so kung, siyempre, yun naman yung gusto lahat ng business person Lahat ng mga real estate agents, gusto nila dumami yung kliyente nila. Makakatulong tong pipeline to monitor your leads, no? So kung nasa ang part na sila. So kung dati nagsusulat ka sa papel, tapos pag nawala yung papel mo, wala ka ng mga leads. At least dito nakasave sila. Okay, so ngayon, punta ka sa dashboard. So ito yung total sales lalabas dyan.
Total sales this month, kung magkano yung nilagay natin doon, dalawa. Kung magkano yung total sales nila, 10 million. Ayan, total of 1 clients. Total sales value yan, 20 million. Bakit kaya 10 million lang ito lumalabas? Hindi yata na isama yung isa pa. May check ko kung bakit. No? So, pero yan, lalabasin din yung data. Dito, 20 million. Total value ng this month na nabenta mo. Okay, so that's it. Ano pa ang maituturo ko sa opportunity? So, itong opportunity na to, pwede natin siya gawan ng mga automation. Anong ibig sabihin ng automation? Yan, sa client journey. Kuwari, pag nag-message sa page yung mga client, no? Na nag-inquire sa page, automatic pupunta rito. So, pwede yung ganun. Ituturo ko yung next time. So, kuwari, nag-book sila sa calendar mo dito sa system natin. Mapupunta sila rito sa port-side tripping. Okay, so, yun yung mga automation na mga pwede natin gawin. So, kuwari, nag-reserve sila, no? So, sold reserve. Pwede tayo mag-send sa kanila ng email na thank you and congratulations for availing. Yung mga ganun, pwede tayo maggawa ng ganun. So, next time natin siya gagawin. So, for now, tinuro ko sa inyo yung purpose ng opportunity tsaka ng pipelines. Okay, pwede ka mag-create ng ng unlimited pipelines dito hangga't kaya mo at hangga't kailangan mo. Okay, so that's all for the opportunity. Thank you so much.